Lindol. Ang earthquake sa Pilipinas from Luzon, Visayas to Mindanao ay halos magkasabay-sabay at hanggang sa ngayon ay merong pang mga paunti-unting pagyanig ng lupa. Bakit nga ba? Ito ba ay dahil sa parusa ng Diyos? Ito ba ay dahil para magising sa katotohanan itong mga opisyalis ng gobyerno? Ang sabi ng karamihan ay ito daw ay parusa ng Diyos dahil sa sobrang kasalanan ng mga Pilipino ngayon. Dahil nga sa gobyerno mismo ay sindikato ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang iba naman ay nagsasabi na ito ay natural lamang na galaw ng kalikasan. Kaya meron tayong video dito courtesy ng ating kaibigang Pinoy Mystery Channel na magpapaliwanag kung bakit sunod-sunod na ang pagyanig at paglindol ng kalupaan sa Pilipinas. Kaya ito ang video atin panuurin. Ang magkakasunod na lindol sa Pilipinas. Matapos ang magnitude 4.4 sa Pugo, La Union, hindi pa nakontento ang kalikasan sa pag-uga sa lupa. Sumunod ang magkakambal na pagyanig sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang tinawag nilang Doublet Earthquake. At namihasa pa ang kalikasan dahil sinundan pa ito ng magnitude 5 sa Zambales. Katakot-takot na mga aftershocks ang nag-istorbo sa ilang milyong mga Pilipino. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga pag-uga ng lupa ay hindi nagkataon lang. Bagkus ay pangitain sa masaklap na katayuan ng ating bansa at hindi ito binabalita. Ang kabilaang lindol sa bansa ay dulot ng umpugan ng mga tectonic plates o ang tinatawag nilang subduction. Ang subduction ay proseso kung saan ang isang tectonic plate ay dumudulas pababa sa ilalim ng isang continental plate. Mababa ang mga tectonic plates sa karagatan, kaya kapag gumigit sa Pilipinas, ito ay pumapailalim, kaya subduction. Ayon sa mga seismologists, ang dobleng lindol sa Mindanao ay bihira, lalo na sa mga lugar na may malalim na fault line tulad ng sa Philippine Trench. Ang unang paggalaw ay maaaring nagpahina sa kalapit na bahagi ng lupa. At dahil sa sobrang lakas ng pwersa, muling umuga ang paligid. Pero meron pang isang dahilan ng mga sunod-sunod na lindol sa bansa. Gumagalaw ang mga tectonic plates o mga higanting piraso ng lupa dahil ang nasa ilalim ay malambot na magma o nagbabagang bato. Dahil sa malambot kaya gumagalaw yung lupa sa ibabaw. Dahan-dahan lamang ang galaw nito, hindi natin nararamdaman. Pero kapag nagitgitan yung mga tectonic plates, kaya nagkakalindol sa mga kalapit na lugar. Pero ang hindi alam ng marami ay, bukod sa malapit ang Pilipinas sa fault line, kaya madalas ang lindol, naiipit pa ito ng dalawang higanting tectonic plates. Okay, so totoo nga ito by scientific explanation ay itong mga tectonic plates na ito na milya-milya ang kapal ng mga lupa na yan na gumagalaw. Para siyang kung ma-imagine natin para siya yung mantel ng lamesa, yung drapery ng lamesa na kapag ginalaw ng waiter, gumagalaw yung mga nakapatong na baso at plato sa lamesa. Ganon yung mga tectonic plates. Merong divergence, yung nagdadive, merong pumaibabaw, pumailalim, na banggaan. Yung pumaibabaw, yung plates na pumaibabaw ang direksyon, yun yung nagiging mga mababaw na lupa na hanggang nagiging mga isla at nagiging mga bundok. Katulad ng Mount Everest, yan ay produkto ng banggaan ng mga plates na pumaitaas ang Mount Everest. At yung mga divergence or yung nagdadive pababa, ayun yung sanhi ng paglubog ng mga syudad. Katulad ng Manila, ang Manila ay bumababa na daw yan eh. Sa bawat taon ang Manila ay bumababa daw ng halos 1 pulgada. Ang lupa sa sea level bumababa ng Manila dahil nga mayroong fault dyan. At mukhang divergence
plates or divergence tectonic plates, yung pumapailalim ang direksyon. Yan ang sanhi ng paglubog ng mga kalupaan. Yung kabundukan ay pumapailalim papuntang dagat. Pero nangyari yan matagal yan mangyayari. Million of years ang movement na yan bago nagiging Mount Everest. Galing sa seabed ay bumukol siya. Katulad ng Japan. Ang Japan daw ay produkto lang daw yan ng banggaan ng tectonic plates. At pumaibabaw yung lupa, nagiging Lumutang. isla ng Japan. Kaya ang Japan ay common na sa kanila yung lindol. Halos araw-araw doon lindol. Ano na sila Parang sa Russia. used to it. Araw-araw Ano na sila, may lindol. used na sa mga ganyan. Tayo dito, takot pa tayo sa lindol dapat masanay na tayo dahil nga nandito tayo sa Fault line. nagbanggaang tectonic plates at hindi lang yan, nasa ano tayo, tinatawag na ring of fire. Nasa ano tayo belt ng lindol sa ring of fire. Kasama tayo sa Australia, sa Japan na ring of fire kung saan dyan palagi ang may galaw ng lupa. Pero kung pakinggan naman natin ang Biblia, ay natural lamang yan na end of times signs. Mga signs yan na nakalagay sa Biblia na ang pagguho ng mga lupa, pagtaas ng mga dagat, giyera, magkapatid, mag-aaway, yung mga ganyan. So yan yung mga signs of end of times, yung malapit na magunaw ang mundo. Palagi nang may giyera, kahit magkapatid nag-aaway. Kaya dalawang tendency ang mga lindol na ito. Scientific at yung makikita natin sa nakasulat sa Paranormal. Biblia. Kaya accept na lang natin mga kababayan na talagang matanda na ang mundo. At kapag matanda na ang mundo, ano ba bang i-expect natin? Kapag matanda na ang kalabaw, hindi na yan magtrabaho, di ba? Ganon din ang ating Mother Earth. Kaya sana itong mga magnanakaw tsaka itong mga sindikato ay dahan-dahan na kayo kasi matatapos ng mundo Anin nyo yung mga pera nyo, magugunaw na ang mundo. Anin mo yung pera nyo ang dami-dami. Ang maganda diyan, balik na kayo sa Panginoon, magsimba na kayo at magbigay na kayo ng mga abuloy. Gawa kayo ng mga foundation pang tulong sa mga mahihirap. At least baka mapunta pa kayo sa langit kaysa kayo ma-imperno. Okay, so balik tayo kay PMC. Napakagandang explanation ito by science. Ang paggalaw ng lupa, ito yung sanhi ng sunod-sunod na lindol ngayon sa Pilipinas. Narito ang video atin na balikan muli. Makikita sa mapa yung nasa kanan ng bansa, ang Philippine Sea Plate. Unti-unti itong gumagalaw papunta sa direksyon ng Pilipinas. Subalit kalahati lamang yan ng isang napakalaking problema. Sa bandang kaliwa ng bansa, may isa pang napakalaking bulko ng lupa, ang Eurasia Tectonic Plate. Isa ito sa pinakamalaki sa buong mundo at isa sa pinakamagalaw, kaya maraming lindol sa paligid nito. Sobrang laki ng sakop ng Eurasia Plate, pati ang buong Russia at China ay kasama dito. Ang pinakamasaklap nito ay, ang paggalaw ng Eurasia Plate ay pasalubong sa Philippine Sea Plate na nasa kanan natin. Sa madaling salita, bukod sa nasa Pacific Ring of Fire na ang Pilipinas, nadidiktik pa ito ng dalawang nagsasalubong na higanteng tectonic plates. Kaya yung mga kabilang lindol ay maaaring simula pa lamang. Literal na ang Pilipinas ay stuck between a rock and a hard place. Ang lindol noong ika-9 ng Oktubre na magnitude 4.4 sa Pugo, La Union. Tapos noong ika-11 sa Zambales na magnitude 5 ay parehong pinaniniwala ang dulot ng paggitgit ng Eurasia Plate sa lupa ng Pilipinas. Ang kambal na lindol naman
noong Biyernes ay dulot ng paggitgit ng Philippine Sea Plate sa Pilipinas. Dahil sa pagsalubong ng dalawa, pinipisil nito ang lupa sa paligid na nagpapaalon sa karagatan, dahilan ng pagbuo ng mga kabundukan at mga bitak o fault lines sa loob ng bansa. Biruin mo, sa kanan, nandoon ang Philippine Sea Plate at sa kaliwa natin, nandoon ang higanteng Eurasia Plate at tayo ang nasa gitna. Kaya tinawag na Philippine Mobile Belt. Bakit kamo mobile? Dahil palaging gumagalaw ang lupa sa Pilipinas, dala ng nagsasalubong ng mga tectonic plates. Kung hindi ka makapaniwala, heto at kumpirmado ito ng Al Jazeera na ang Pilipinas ay nasa boundary ng dalawang major tectonic plates, ang Philippine Sea Plate sa kanan at ang Eurasian Plate sa kaliwa. Tapos sa Newsmix sinabi na malapit din tayo sa pangatlong tectonic plate, ang Indo-Australian Plate. Mantakin mo, tatlong higanting bulko ng lupa ang gumigit-git sa atin. Inulat sa Washington Post na bukod sa malapit ang Pilipinas sa Ring of Fire kaya maraming lindol, nasasandwich pa tayo ng dalawang tectonic plates. Okay mga kababayan, Kaya pala. nako, ito na nga yung end of times na sinasabi sa Biblia kasi nagsimula nang mag-active ang mga tectonic plates. Nag-active na sila ngayon, hindi ba mga ilang taon na ba? 20 years na yata ang nakaraang mga malalakas na lindol, di ba? At magsimula noon, nung maglindol ng malalakas ay parang na-activate yung pinakamakina ng lindol na nag-produce ng maraming lindol. Mukhang nagising, sabihin natin mukhang nagising ang mga lindol, di ba? Ano kaya ang nakapukaw sa lindol? Yun ang itanong natin. Bakit nagising ang mga natutulog na lindol? Kung atin ito'y paghambing sa hayop, ay nagising ang hayop, kaya gumalaw. Di ba matagal nang nakatulog ang mga bulkino eh. Matagal nang walang sumasabog ngayon dahil sa gumalaw ng mga tectonic plates. Kasunod niyan ay mag-activate na rin diyan ang mga bulkano kasi nagagalaw na eh. Kasi ang nagpagalaw naman ng mga tectonic plates ay mga magma galing sa kailaliman ng mantle of the earth, yung mantle na sinasabi. At ang source talaga niyan ay dahil sa init ng core of the earth. Yung pinakagitnaan ng ating mundo ng earth ay mayroong tinatawag na core. Yung inner core ay liquid yun na napakainit, kasing init ng araw. Kaya yung tinatawag na magma, yung lumalabas sa volcano, yun yung galing sa inner core ng earth na napakainit. At yun ang nagpapagalaw sa lupa sa sobrang init niya. Kaya gumagalaw yung tinatawag na mga tectonic plates. Kaya ang tanong, bakit nagising ang tectonic plates? Yan, pag-isipan natin, ay meron talagang nag-control niyan, di ba? Parang makina yan eh, hindi aandar ang makina kung walang mag-switch on ng switch ng makina. So diyan natin makikita na meron talagang hindi nakikitang kamay. Yun yung ating Diyos na nag-control ng lahat. Kaya itong mga diskaya, kahit na mga bilyonaryo, trilyonaryo yan, yung mga mayayaman na mga sakim sa pera na hindi man lang nag-abuloy sa mga biktima ng lindol at bagyo, ay hindi rin nila madadala yan sa impyerno yung mga pera nila, di ba? Kaya amanos lang, tabla-tabla lang. Ang buhay kasi ay temporaryo lang. Dapat kung sobrang yaman ka ay pamahagi mo yan sa mga mahihirap, at least maraming magdasal sa iyo na hindi ka sana maimpyerno. Itong mga mayayaman na magnanakaw pa, grabe. Mayaman na nagnakaw pa rin, tapos nanluluko ng kapwa Pilipino. Ito yata yung sanhi na gumalaw ang mga
ang mga tectonic plates. Nagagalit ang Diyos kaya pinagalaw niya yung tectonic plates para magising itong mga gahaman sa pera. Nakaupo sa gobyerno, malaki ang sweldo, nagnakaw pa, grabe. Okay lang kung yung ninakaw nila ay pera ng kanilang magulang, pera ng taong bayan Kaya ito'y kahit i-explain ng scientific, naniniwala naman tayo diyan, pero sinong nagpagalaw? Sinong nag-activate ng inner core of Earth na mag-produce ito ng magma, which is ang magma na yan yung parang fluid para gagalaw yung mga tectonic plates. Kaya merong nag-control. Kaya kahit scientific ang explanation, sa bandang dulo niyan yan ay biblical. Yan ay gawa ng Diyos. Okay, tapusin natin ang video courtesy sa atin ni PMC Pinoy Mystery Channel. Kaya naman kailangan maghanda ang mga politiko para sa mga susunod pang lindol na may maaasahan ng mamamayan para hindi mabaliwala ang kanilang boto. Anong aral ang mapupulot dito? Ang magkakasunod na lindol sa Pilipinas, sa Pugo, La Union, ang magkakambal na pagginig sa Mindanao at ang magnitude 5 sa Zambales ay dapat hindi baliwalain. Tumila man ang mga aftershocks dahil sa napapagitnaan tayo ng mga tectonic plates. Ibig sabihin, marami pang lindol ang iistorbo sa taong bayan. Ayan, so yan yung napakadelikado kasi activate na nga Kapag na-activate na, palagi na yan. Katulad din yan ng pambubuli ng China sa Pilipinas.